Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2771 hanggang Kabanata 2800. Kabanata 2771. Sa sandaling ito, natapos na ang labanan ng isa laban sa 10,000, at muling nanag ang katahimikan sa buong mundo. Halos walang sino man sa mundong ito ang naglakas loob magsalita o kahit maglabas ng hininga. Maging ang mga banal na hari at mga makapangyarihang tagasunod ng mga pangunahing pamilya at sekta na narito ay ganap na nabigla sa tagpong nasaksihan nila kanina. Hindi talaga nila kayang paniwalaan na ang isang supremo ng siyam na tribulation ay maaaring magkaroon ng ganoong kakilakilabot na lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa roon, ang madyugo at malupit niyang pamamaraan ay hindi isang bagay na natutunan lamang minsan o dalawang beses, kinakailangan nito ng walang bilang na labanan at matitinding pagsubok upang mahubog ang ganoong kabagsik na puso at kalupitan. Ano itong demonyo na ito? Paano niya napatay ang ganito karaming tao? Nanginginig na sabi ni Long Xiaotian, habang naninigas ang anit at halos magkakalog ang kanyang mga ngipin sa takot. Ganoon din si Chen Wei, na dati ay pinakamalakas magsalita, ngayon ay nanginginig na rin. Kung sakaling inatake sila ni Ye Han noon sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace, ang magiging resulta ay nakakatindig balahibo isipin. Paano siya naging ganito takot? Sino ba talaga siya? Isang supremo ng siyam na tribulation, mag-isa laban sa 10,000 kalaban, at nakapatay ng 7,000. Anong uri ng langgam, iyon? Isa siyang tunay na demonyo. Napakabangis. Anong klaseng nilalang ang ating naprovoka? Nababalot ng takot ang buong mundo. Ang mga kaluluwa ng marami ay nanginginig. Maging ang mga semi-banal na henyo tulad ni Ye Tianan, Lin Lang, Sun Xingtou, Mu Jianchen, at Shu Ao ay takot na takot. Ang ganoong klaseng mabangis at malupit na tao, kanilang tinapakan ng sama-sama noon. Kung mula pa sa simula ay naging walang awa na siya, baka ang lahat ng henyo sa Wuji State ay matagal nang nalipol sa kanyang mga kamay. Anong uri ng halimaw na naging ganito siya? Sa Nine Tribulation Supreme Realm, ganito na siya kalupit. Mabilis ang tibok ng puso ni Bai Shuwanger, at hindi niya mapigilan ang matinding pagkagulat. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang supremo ng siyam na tribulation? Kaya pala sa Burning Heaven Palace, hindi siya yumuko sa kahit sinong makapangyarihan. Ani Zhao Xingyu na napapailing, labis ang pagkabigla. Sa tatlong babae, si Li Ruolan ang pinakanabigla. Hindi niya kailanman inisip na ang kabataang ito, na hindi man lang niya binigyang pansin noon, ay magiging ganito kalakas, isang tagpo na yayanig sa mundo. Ang madugong pagpatay na iyon ay nagpatigil ng hininga ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Mas mahigit, Wuji State, sino ngayon ang langgam? Sa sandaling iyon, habang lahat ay nanginginig sa takot, nakita nilang ang kabataang lalaki ay humakbang pasulong, at ang napakalakas na aura ay kumawala mula sa kanyang katawan, tinatakpan ang buong kalangitan at kalupaan. Habang humahakbang siya, ang mga nangungunang henyo ng Wuji State, pati na rin ang daan-daang libong tagapagsanay sa likuran nila, ay sabay-sabay na umatras sa takot, natatakot na baka patayin sila ng kabataang iyon. Isang hakbang pa lang niya, libo-libong kaaway na ang umurong. Sa hanay ng mga bayani, siya'y nag-iisang walang katapat. Ang kabataang iyon ay nakatindig na sa tuktok, walang sino man ang may tapang na humarap sa kanya. Habang patuloy siyang humahakbang sa kalangitan, lahat ng nasa harapan niya, maging sina Ye Tianan at ang mga semi-banal na henyo, ay umatras. Alam nilang kapag lumapit siya sa kanila, hindi nila kakayanin ang magiging kapalit. Isang hakbang, 1,000 kalaban ang umurong. Ang tagpong ito ay nagdulot ng matinding panginginig sa mga umatras. Sino pa ngayon ang mga ngahas na sabihing siya ay langgam? Sino pa ang maglalakas loob na utusan siyang isuko ang kanyang kayamanan o mamatay? Wala ni isa. Ginamit na niya ang kanyang nakakatakot na lakas upang tumbasan at lampasan ang lahat sa mundong ito. Bakit? Ang mga gusto akong patayin at agawin ang aking kayamanan kanina, tahimik na ba kayo ngayon? Sa itaas ng langit, patuloy na humakbang si Ye Han. Yumanig ang mundo, at ang malamig niyang mga mata ay halos hindi makayang tingnan ng sinuman. Muli na namang umatras ang mga tagapagsanay sa mundong ito, sinusunod ang bawat hakbang ni Ye Han upang mapanatili ang distansya. Isang tao laban sa buong Wuji State, at siya ang nangibabaw. Nakatingin sa tagpong iyon, maging si Li Ruolan, na umatras din, ay labis ang magkahalong damdamin. Ngayon lang niya lubos na naunawaan kung bakit tinulungan sila ni Ye Han sa Momai Mountain, dahil sa kanyang lakas, maaari niyang harapin maging ang mga diablo ng langit.
Nakakatawa dahil noon, kahit sinabi ni Yehan na kilala niya si Hanye, tinuring nila iyon na isang kay-abangan, isang biro lamang. Ano ba ang tunay na kumpiyansa? Ito ang kumpiyansa, taglay ko ang walang kapantay na kapangyarihan, ako ay mataas sa lahat, kaya bakit ako yuyuko? Sino ang karapat-dapat kong yukuhan? Kabanata 2772. Hindi tayo mga tao mula sa iisang mundo. Nang maalala ni Liro Olan ang mga salitang iyon na siya mismo ang nagsabi, nakaramdam siya ng matinding hiya at pagsisisi. Ang taong kanyang minamaliit mula simula hanggang dulo ay isa palang nilalang na karapat-dapat niyang hanggan. Ngayon, habang iniisip niya iyon, napagtanto niyang ang mga sinabi niya noon ay maaaring tinuring lang ng kabilang panig bilang isang biro. Hindi man lang siya binigyan ng halaga ni Yehan. Talagang, hindi kami mula sa iisang mundo, bulong ni Liro Olan sa kanyang sarili, ngunit ngayon, baligtad na ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa isang malakas na boom, muling humakbang si Yehan, yumanig ang mundo, at lahat ng tagapagsanay ay tumitig sa kanya na may matinding kaba. Li Xiaocheng? Noong nasa Momay Mountain tayo, gusto ko sanang iligtas ang buhay niyo, pero binugbog niyo ako, naghiganti kayo, at gusto pa akong patayin para agawin ang kayamanan ko. Ngayon, parusa ko sa iyo, babaliin ko ang mga binti mo. Matatanggap mo ba iyon? Habang sinasabi iyon, humakbang si Yehan ng dahan-dahan ngunit mabigat, papalapit kay Li Xiaocheng, parang isang nakakatakot na Diyos-demonyo. Sa tagpong iyon, nanginginig ang puso ng lahat ng naroon. Huwag! Huwag kang lumapit, demonyo! Protektahan niyo ako agad. Papunta siya sa akin. Papapatayin niya ako. Sigaw ni Li Xiaocheng na halos pumutok sa takot ang dibdib. Ang anyo niya ay parang isang taong nakakita mismo sa kamatayan, gumagapang at gumugulong siyang tumatakas pa atras. Binata, sapat na yan. Kahit malakas ka, tandaan mo, nasa Wuji State ka ngayon. Bigla, dalawang makapangyarihang banal na hari mula sa pamilya Li ang humakbang palabas. Ang napakalakas nilang presensya ay kumawala, hinaharangan ang daan ni Yehan. Sana mapigilan ng dalawang banal na hari ng pamilya Li ang demonyong ito. Bulalas ng marami. Ang takot nila kay Yehan ay umabot na sa sukdulan. Patayin niyo siya. Sigaw ni Li Xiaocheng mula sa likuran, halos mabaliw sa takot. Patayin niyo ang langgam na yan. Gusto kong mapire-piraso siya. Para bang mawawala lang ang kanyang takot kung makikita niyang patay na si Yehan. Gusto niyong hadlangan ako. Malamig na wika ni Yehan mula sa ere, habang nakatitig ng diretso sa dalawang banal na hari ng pamilya Li. Sa isang tingin pa lang, nanginag na ang dalawang hari. Anong klaseng halimaw ang kabataang ito? Ang mga araw ng kay-abangan mo ay tapos na. Ngayon, kami namang dalawa ang pupuksa sa iyo, demonyo, alang-alang sa Wuji State. Sabi ng dalawang hari, malamig at matatag. Sila ay mga banal na hari, kaya bakit sila matatakot sa isang supremo ng siyam na tribulation? Ang sino mang haarang sa akin, mamamatay. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Yehan. Sa isang iglap, ang kanyang lakas ay sumabog na parang rumaragas ang alon. Ang kapangyarihan ay parang nagmula sa kailaliman ng kalangitan, bumagsak upang durugan ang buong mundo. Muli niyang pinakawalan ang isang suntok, napakalakas, hanggang sa magdilim ang langit at sumabog ang kawalan. Ang lakas ng suntok na iyon ay nagpayanig sa mga puso ng lahat ng tao. Atake! Patayin ang lalaking iyan. Sabay na umatake ang dalawang banal na hari. Ang lahat ng mata sa mundo ay nakatuon sa kanila. Sabay nilang sinalubong ang nakakatakot na suntok ni Yehan, at ang kanilang banal na presyon ay umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Mamatay ka! Sa loob ng isang kisap mata na parang walang hanggan, nagbanggaan ang puwersa ni Yehan at ng isa sa mga banal na hari. Sa sandaling iyon, ganap na nagwasak ang espasyo. Sa harap ng lahat, sumabog ang mga braso ng banal na hari, kasunod ang kanyang ulo, katawan, at mga binti, nagkalasog-lasog sa ere. Isang banal na hari, hindi nakayanan ang isang suntok ni Yehan. Boom! Ngunit sabay ding tumama ang atake ng isa pang banal na hari kay Yehan. Gayunman, parang tumama lang siya sa isang bundok na hindi kayang igalaw, hindi man lang natinag si Yehan. Sa sandaling iyon, natakot ng husto ang banal na hari. Mamatay ka rin! Sa malamig na tingin ng parang demonyong kabataan, iniunat ni Yehan ang kamay, hinawakan ang leeg ng banal na hari, at dinurog ito sa isang iglap. Lumipad ang ulo palayo sa katawan, at bumagsak ang bangkay. Sa loob lamang ng ilang segundo, dalawang makapangyarihang banal na hari ang bumagsak. Mas nakakagulat pa ito kaysa noong pinatay ni Yehan ang 7,000 tao sa sarili niyang mga kamay, sapagkat ang mga ito ay mga banal na hari. Takot, hilakbot, walang hanggang pangamba. Ang lahat ng iyon ay sumiklab sa puso ng bawat nilalang sa sandaling iyon. Kabanata 2773. Lahat ng mga pangunahing henyo sa Wuji State ay tila nabaliw.
Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanila, isang tanawin na hinding-hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Nang ang banal na hari ay pinagsuntok hanggang madurog, at pinisil ng isang kamay hanggang sa mapulbos, kailan pa naging ganoon kaina ang isang banal na hari? Hindi iyon dahil mahina ang banal na hari, kundi dahil ang binatang mukhang Diyos-demonyo ay napakakilabot. Umabot na siya sa antas ng pagpatay sa isang banal na hari na parang aso lamang. Sa sandaling iyon, si Li Xiaocheng ay labis na natakot, napaupo siya sa kawalan, ang takot at amoy ng kamatayan ay parang isang di nakikitang kamay na pumipisil sa kanyang leeg, pilit siyang sinasakal hanggang mamatay. Ngunit habang nanginginig ang buong mundo sa takot, si Yehan ay unti-unting lumakad papunta kay Li Xiaocheng, at tumingin sa kanya mula sa itaas, tulad ng pagtingin ng isang Diyos sa isang langgam. Mas mahigit, huwag mo akong patayin, nakikiusap ako. Huwag kang mag-alala, malamig ang tinig ni Yehan. Ginagawa ko palagi ang sinasabi ko, hanggat may mga binti ka pa. Sa ilalim ng titig ng langit at lupa, direktang pinutol ni Yehan ang mga binti ni Li Xiaocheng, at ang nakapangangilabot na sigaw nito ay umalangaw-ngaw sa buong paligid, ginigising ang lahat sa katotohanan ng nangyari. Mas mahigit, sino ka ba? Sa sandaling iyon, nanindig ang balahibo ni Ye Tianan at namamaos ang kanyang tinig. Ang mga pamamaraan ni Yehan at ang takot na dulot nito ay lubusang nagpayanig sa kanya. Ang demonyong ito, sino siya talaga? Pagkarinig ni Yehan, lumingon siya at malamig na nagsalita. Mas mahigit, ang pangalan ko ay Hanye. Ang apat na salitang iyon, ang pangalan ko ay Hanye, ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Si Yehan lamang ang pumatay ng 7,000 tao mag-isa, gamit ang malupit na paraan at nakakatakot na lakas. Pagkatapos ay sinuntok niya hanggang mamatay ang isang banal na hari at pinulbos pa ang isa. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi kayang ilarawan ng salita. Ngayon, lahat ay natakot nang mapagtanto na ang taong matagal na nilang itinuring na parang langgam na madaling durugan ay hindi pala nila kailanman tunay na nakilala. At ngayon, ipinahayag na niya ang kanyang tunay na katauhan. Mas mahigit, ang pangalan ko ay Hanye. Ang apat na salitang iyon ay kumalat sa buong mundo tulad ng isang malakas na hangin. Ang mga nakarinig ay sandaling natigilan, at pagkatapos ay isang pangalan ang biglang sumagi sa kanilang mga isip. Ang taong iyon, ang umangat sa Zuaozhou, pumatay sa banal na hari ng pamilya Gang sa isang suntok, pinayukod ang 2 dakilang pamilya, at pinatakot ang lahat ng pamilya sa buong Zuaozhou na parang haring tigre. Ang pangalang ito ay kamakailan lamang nakarating sa Wuji State. Bagaman nagulat din ang mga tagapagsanay sa Wuji, marami pa rin ang hindi naniwala dahil hindi nila ito nasaksihan mismo. Sa isip nila, imposible. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang simpleng Nine Tribulation Supreme? Para bang isang alamat ng kababalaghan lamang. Ngunit ngayon, nang ipakilala ng binata ang kanyang sarili, mabilis na naitugma ang pangalang Hanye sa Hanye ng Zuaozhou. Mas mahigit, siya si Hanye. Ibig sabihin, siya ang Hanye na pumatay ng banal na hari sa Zuaozhou ng isang suntok at nagpabagsak sa 2 dakilang pamilya. Walang duda. Ayon sa balita, ang Hanye na iyon ay pumatay nga ng banal na hari sa isang suntok, parehong-pareho sa eksenang nakita natin ngayon. Tanging siya lang ang may ganitong lakas. Tama. Ayon sa balita mula sa Zuaozhou ilang araw lang ang nakalipas, si Hanye ay isang Nine Tribulation Supreme na may kahindek-hindek na kapangyarihan. Pinupuri siya bilang ang tanging nilalang na maihahambing sa unang emperador. Hindi ko akalaing siya pala ang taong kinalaban natin, isang ganitong halimaw. Narinig ko ring si Hanye ay may sinaunang pamilya o sekta sa likod niya, malalakas na puwersa, at sinasabing kasama pa niya ang mga makapangyarihang gaya ni na Emperor Shenzong, Emperor Shengdao, at Emperor Shenglan. Kung totoo yun, lagot tayo, ang buong Wuji State ay tatama sa isang bakal na pader. Ang mga tinig ng pagkabigla ay kumalat sa buong paligid na parang rumaragas ang alon. Nang tuluyang makilala nila kung sino si Yehan, ang takot nila ay lalo pang tumindi. Isang Hanye pa lang ay kayang pumatay ng 2 banal na hari at pabagsakin ang buong Wuji State, paano pa kung ang mga makapangyarihang nasa likod niya o ang mga sinaunang pamilya at sekta ay kumilos din. Iyon na ang wakas ng mundo para sa lahat ng dakilang pamilya at sekta sa Wuji State. Sa sandaling iyon, ang mga mukha ng mga pinunong pamilya at sekta sa Wuji State ay namutla. Hindi nila inasahan na ang nakakatakot na binata sa harap nila ay siya palang Hanye. Mas mahigit, siya pala si Hanye. Si Li Ruolan ay nanginginig sa takot. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Yehan sa Momai Mountain, mga salitang akala niya'y nagyayabang lamang. Ngunit ngayon, napatunayan niyang totoo ang lahat, hindi kailangang magyabang ni Yehan, sapagkat lahat ng sinasabi niya ay katotohanan. Labis ang sama ng loob ni Ye Tianan. Napagtanto niyang mali siya mula pa sa simula. Kung pinakinggan lang niya ang sinabi ni Yehan noon, hindi sana sila napahamak.
Baka pa nga ay naging kaibigan niya ang isang taong kasing tindi ng unang emperador. Si Xiaoyan naman ay napanganga, halos may subo ang itlog kung meron siya. Mas mahigit, si Kuya Han pala ay si Hanye. Kaya pala kabisado niya ang tungkol kay Hanye, ang galing. Medyo delikado to, bulong ni Lin lang na nakakunot noo. Kung si Han ay isang simpleng malakas na henyo lang, ayos lang. Pero kung totoo ang sabi-sabi na may mga makapangyarihang tagapagtanggol siya sa likod niya, hindi nakataka-taka kung bakit napayuko ang dalawang dakilang pamilya sa Zuozhou. Sa harap ng ganitong kapangyarihan, ang tanging paraan para mabuhay ay ang yumoko. Kabanata 2774. Lumabas na pala na siya si Hanye, peste. Dapat may nakatuklas na tungkol sa kanya bago pa niya tayo nalaman. Galit at pangit ang anyo ni Long Xiaotian at ng iba pa. Tinrato nila si Yehan noon sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple bilang karaniwang kalaban, at ngayon, sila pa mismo ang nagbantay sa pasukan upang patayin siya at agawin ang kayamanan. Ngayon, nagsimula na ang paghihiganti ni Yehan, at si Li Xiaocheng ang unang nagbayad ng presyo, ang kanyang dalawang binti. Mas mahigit, binuwag ko ang mga binti ni Li Xiaocheng at pinatay ko ang dalawang banal na hari ng pamilya Li. May reklamo ba ang pamilya ninyo? Sa sandaling ito, nakatayo si Yehan na nakahalukip-kep, malamig ang tinig habang nakatingin kay Li Ruolan. Ang titig niya ay napakalamig, dahilan upang mamatla ang maganda nitong mukha. Sa harap ni Yehan, mag-isa lamang siya, at ang bigat ng pressure ay halos magpabagsak sa kanya. Mas mahigit, Panginoong Hanye, wala pong tutol ang pamilya namin. Sagot ni Li Ruolan, huminga ng malalim habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Mas mahigit, mabuti. Malalamig ang mata ni Yehan habang inilibot ang kanyang titig kina Bai Shuwanger, Zhao Xingyu, Luo Dongyang, Xu Zhentang, at iba pang mga tanyag na henyo. Lahat ng nakasalubong ng tingin ni Yehan ay nakaramdam ng matinding kilabot, parang tinutusok ng karayom ang kanilang mga likod. Natatakot silang baka sila naman ang susunod niyang target, isang halos walang pag-asang pakiramdam. Mas mahigit, Chen Gui, Long Xiaotian. Mula sa kalangitan, bumagsak ang malamig na titig ni Yehan na parang espada, tuwirang nakatuon kina Chen Gui at Long Xiaotian. Nangalog ang kanilang mga puso at biglang namutla ang mga mukha. Alam nila, sila na ang kasunod ni Li Xiaocheng. Boom! Muling humakbang si Yehan, at sa isang kisap mata ay nasa harap na niya sina Long Xiaotian at Chen Gui. Ang kanyang titig ay parang sa isang Diyos, matindi at walang awa. Mas mahigit, sa Burning Heaven Palace, kayo ring dalawa ay nagtangkang patayin ako para agawin ang aking kayamanan. Sa tingin ko, ang kasalanan ninyo ay kapareho ng kay Li Xiaocheng. Kaya ngayon, babawiin ko rin ang inyong mga binti, tatanggapin nyo ba iyon? Mas mahigit, hayop ka. Huwag kang lumabis. Galit na sigaw ng mga banal na hari at makapangyarihan ng Black Dragon Hall at Raging Fire Hall. Ang kanilang mga mukha ay nagyelo sa galit. Mas mahigit, bakit, gusto nyo bang mamatay din? Isang malamig na tingin lamang ni Yehan, tila ba nagdadala ng liwanag ng paglipol, at nang inag ang puso ng mga banal na hari. Harap-harapan sa isang Nine Tribulation Supreme, dapat ay hindi sila natatakot, pero kay Yehan, hindi nila mapigilan ang takot. Oo, nakakagulat man, pero ang mga banal na hari ay takot sa isang Nine Tribulation Supreme, isang bagay na imposibleng paniwalaan. Mas mahigit, putol. Biglang inangat ni Yehan ang kanyang kamay na parang espada, isang malupit na liwanag ng tebak ang humawi sa himpapawid. Sa harap ng napakaraming nagulat na mata, naputol agad ang mga binti ni Long Xiaotian at Chen Gui. Dumagsa ang dugo sa lupa, at sabay na sumigaw ang dalawa ng ubod lakas, isang sigaw ng matinding sakit at takot na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Muling nabalot ng pangamba ang lahat. Kahit si Etianan, isang henyo na kalahating banal, ay labis na natakot sa nakita. Nang makita ito, ang mga banal na hari at malalakas na tao ng Black Dragon Hall at Raging Fire Hall ay nagngangalit sa galit para bang gusto na nilang lapain si Yehan. Ngunit walang sino man ang naglakas loob magsalita. Ang binatang iyon ay parang Diyos-demonyong nagmamay-ari ng buhay ng lahat ng nilalang. Sa gitna ng kawalan, si Yehan ay tila isang Diyos, nakakatakot at maringal. Ngunit matapos niyang gawin iyon, hindi pa siya tumigil. Ang kanyang malamig na titig ay muling lumipat, ngayon ay kay Etianan, Lin Lang, at iba pa. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga mata sa kanila, tumigil ang paghinga ng lahat. Sinundan ng buong mundo ang direksyon ng kanyang tingin. Magtatangka pa ba siya laban kina Etianan at sa iba pang mga henyo na kalahating banal, tulad ng ginawa niya kina Li Xiaocheng, Long Xiaotian, at Chen Gui? Lalong pumangit ang mga mukha ni Etianan, Lin Lang at ng iba. Alam nilang kung sila na ang target ni Yehan, tiyak na wala silang magandang kahihinatnan. Ang nangyari kina Li Xiaocheng, Long Xiaotian, at Chen Gui ay malinaw na babala.
Buzz! Buzz! Sa pagitan ng langit at lupa, sabay-sabay na tumindig ang mga makapangyarihan mula sa mga pamilya Zhon Wangye, Lin, Sun, at iba pa. Hindi nila kayang panoorin lamang si Yehan na patayin o saktaan sina Ye Tianan at ang iba pa. Oo, natatakot sila kay Yehan, pero sa lakas at bilang ng kanilang mga pamilya, naniniwala silang kaya nilang lumaban kung magsasama-sama sila. Mas mahigit, Ginoong Hanye, wala kaming balak na maging kaaway mo. Pakiusap, hanggang dito na lang ito. Malumanay ngunit mariing sabi ng banal na hari ng pamilya Ye, Zhonwang lineage. Pareho rin ang kahulugan ng mga pahayag ng iba pang banal na hari mula sa iba't ibang pamilya, na mas mainam na huwag nang magsimula ng digmaan laban kay Yehan. Bukod pa rito, kumakalat ang tsismis na may mga nakatagong makapangyarihang kasama si Yehan, at walang gustong umeksperimento para tuklasin kung totoo iyon. Kahit mukhang mag-isa siya ngayon, sino ba ang makakasigurong wala roon ang mga taga-sunod niyang nakatago? Mas mahigit, hanggang dito na lang. Ngumiti si Yehan ng malamig. Mas mahigit, mula simula hanggang ngayon, gusto ninyong patayin ako agad, agawin ang kayamanan ko, at naglagay pa kayo ng bitag dito sa pasukan para lang sa akin. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng iyon, bigla na lang kayong susuko. Hindi ba kayo huli na? Mas mahigit, kung gayon, ano ang gusto mong mangyari? Malamig na tugon ng banal na hari ng pamilya Son. Hindi nila matanggap na pinipigilan at pinapahiya sila ng isang Ninth Revelation Supreme. Ang lahat ng mata sa paligid ay nakatuon kay Yehan. Hawak niya ngayon ang buong Wuji State sa kanyang kamay. Kung hindi siya titigil, magpapatuloy ang kaguluhan. Ngunit sa harap nila sina Ye Tianan, Lin Lang, at iba pang kalahating banal, ano kaya ang gagawin ni Yehan? Mas mahigit, Ye Tianan, sabi ni Yehan, malamig ang boses, narinig kong ikaw ang tinaguri ang pinakamasamang halimaw ng Wuji State, ang pinakamatalino at pinakamalakas sa iyong henerasyon. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Habang sinasabi ito, tumindig ang malamig na ngiti sa labi ni Yehan. Inilibot niya ang tingin kina Lin Lang, Sun Xingto, Mu Jianchen, at Shu Ao. Nang maramdaman nila ang kanyang tingin, nanigas ang mga mukha ni Mu Jianchen at Shu Ao. Hindi nila inaasahang sila rin ay isasama ni Yehan sa labanang ito. Galing sila sa Luzhou at Qingzhou, kaya matagal na nilang naririnig ang pangalan ni Hanye, at ngayon, nakikita nila mismo ang tunay na katauhan niya. Kabanata 2775. Nagpatuloy si Yehan. Ye Tianan, Lin Lang, Sun Xingto, Mu Jianchen, Shu Ao, kayong lima ay isang hakbang na lang mula sa pagiging mga banal na hari. Para sa mga henyo ng inyong henerasyon, hindi masama iyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, sabay-sabay kayong umatake. Ano man ang kalabasan, hindi ko na kayo hahabulin pagkatapos nito. Pagkarinig nito, nagkatinginan si Ye Tianan at ang iba pa. Alam nilang kung hindi sila magiging maingat sa pakikipaglaban sa halimaw na tulad ni Yehan, maaari silang mamatay. Ngunit sa limang kalahating banal na henyo na nagsanib, may lakas silang kayang tumapat kahit sa isang mataas na antas ng banal na hari, lalo na sa isang unang antas lamang. Bakit? Natatakot ba kayo? Malamig na ngiti ni Yehan. Ang mga tao sa paligid ay tumitig kina Ye Tianan at sa iba. Sila ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng mga batang mandirigma sa buong Wuji State. Kung hindi man lang nila haharapin si Yehan, ibig sabihin ay nilulupig ng iisang tao ang lahat ng kabataang henyo ng Wuji State. Siyempre, kahit tanggapin man nila ang hamon, hindi pa rin mababago ang katotohanang si Yehan ang yuyurak sa kanila. Sa ilalim ng titig ng lahat, huminga ng malalim si Ye Tianan, at sa malamig niyang tinig ay sinabi. Magaling! Ngayon, kaming lima ang haharap sa iyo, Hanye. Pagkasabi nito, lumapit siya na may nakakapanginag na enerhiya. Sinundan siya ni Lin Lang, Sun Xingto, Mu Jianchen, at Shu Ao. Alam nilang kung tatanggi sila, magiging isa-isa silang babagsak. Kahit sabay silang lima, may kaba pa rin sa kanilang mga mata, dahil alam nilang ang taong kaharap nila ay hindi karaniwang mandirigma. Napakaganda, malamig na sabi ni Yehan. Sige, ipakita ninyo sa akin kung gaano katindi ang limang kalahating banal na henyo kapag nagsanib. Laban. Biglang hinugot ni Ye Tianan ang kanyang espada. Klang! Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang sumabog paitaas, at ang mga sandata ng mga nakamasid ay nanginag. Sabay ding hinugot ni Lin Lang at Mu Jianchen ang kanilang mga espada. Tatlong nakamamanghang liwanag ng espada, mahahaba ng 100 metro, ang sabay-sabay na umiwas sa himpapawid patungo kay Yehan, hinahati ang kalangitan mismo. Si Shuao naman ay humawak ng sibat, sa kanyang hampas, tila isang dambuhalang poste ang bumagsak patungo kay Yehan. Samantala, si Sun Xingto, na isang mandirigmang tagasanay ng katawan, ay sumuntok ng may lakas na parang saysabog ang mismong kalawakan.
Sa isang iglap, ang pinagsamang atake ng 5 kalahating banal ay yumanig sa buong mundo. Ang lakas ng pinagsamang puwersa ni Yetianan. Sigaw ng isang tagamasid. Ang mga puso ng lahat ng kabataang mandirigma sa Wuji State ay nanginag. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay parang Diyos laban sa mga langgam. Kaya bang harapin ni Yehan ang ganitong atake? Ngumiti si Yehan ng malamig. Ito pala ang tinatawag na mga kalahating banal na henyo. Nakakadismaya. Pumadyak siya sa kawalan, at ang puwersang lumabas ay nagpatagilid sa buong mundo. Ang mga manunood sa malayo ay naramdaman ang pagyanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Hanye, napakayabang mo, malamig na sabi ng 5. Humph! Isa lang na suntok ang sapat para talunin kayo. Sigaw ni Yehan. Bumulwak ang nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang nakamit niya matapos makamit ang perpektong pagkalas ng katawan ay hindi na maipaliwanag sa salita. Talunin. Sa isang iglap, isang kamaong parang nagmula sa langit ang umarangkada, kayang durugin ang lahat ng hadlang, parang walang kapangyarihang kayang humadlang dito. Ang puwersa ng kanyang suntok ay sumalubong kina Yetianan at sa 5. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang pakiramdam nila ay parang kaharap nila mismo ang isang banal na emperador. Ang kanilang pinagsamang atake ay parang bula, na basag sa isang iglap. Puff! 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 Ang 5 henyo ay sabay-sabay na umatras, duguan at wasak ang mga katawan. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, puno ng takot. Humph! Walang kwenta, malamig na sabi ni Yehan. Kabanata 2776. Sa kalangitan, matapos ang isang suntok na yumanig sa mundo, nakatayo si Yehan na nakasalikod ang mga kamay, malamig na nakatingin sa mga katawan na lumilipad pa atras. Napakalakas ng suntok ni Yehan, kahit ang 5 kalahating banal na henyo tulad ni Yetianan ay hindi nakayanan kahit sabay-sabay. Sa isang atake lang, tinalo silang lahat. Ang puwersa ng suntok ay tumama sa kanila ng buong buo, dahilan para matamo nila ang matinding pinsala. Namutla ang kanilang mga mukha, at halos mawala ng lakas. Panginoon, anak ko, mabilis na sumugod ang mga banal na hari ng kani-kanilang pamilya, sina Yetianan, Linlang, at Sun Xingto na lumilipad pa atras. Ngunit sina Mujanchen at Shuao ay walang nakasalo, bumulusok sila sa isang bundok, winasak ito, at saka lang huminto. Ngunit matapos iyon, halos mawalan sila ng malay. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng buong mundo. Ang lakas ng suntok ni Yehan ay muling nagpayanig sa lahat. 5 kalahating banal na henyo, talunan sa iisang suntok. Hindi na ito chismis o pagmamalabas. Ang 5 ito, nang sabay-sabay pa, ay naging parang mga langgam sa harap ni Yehan. Paanong klaseng nilalang ang ganitong halimaw? Manghang tanong ni Bai Shuwanger. Ang dati niyang kaakit-akit na mukha ay namutla, at tila siya ngayon ay isang takot na kuneho. Sa paningin ng lahat, si Yehan ay parang isang alamat, walang makakatalo sa kanya. Humph! Mukhang tanging mga nilalang tulad ng unang emperador ang makakatapat sa kanya. Nagkamali tayo ng kinakalaban, mapait ng ngiti ni Zhao Xingyu. Alam nilang kasalanan nila ito, sila ang unang naghangad na patayin si Yehan para maagaw ang kanyang kayamanan. Sa totoo lang, napakabuti pa ni Yehan na hindi sila pinatay. Si Liruola naman ay napabuntong hininga. Kung tinrato lang sana niya si Yehan ng maayos noong una pa lang sa Momay Mountain, kung itinuring niya itong pantay, marahil hindi ganito ang kahihinatnan ng kanilang pamilya. Maaaring naging kaalyado pa nila si Yehan, ang lalaking kasing halina ng unang emperador. Maaaring tumaas pa ang estado ng kanilang angkan sa Wuji State. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pagsisisi ay walang saysay. Mukhang mas matalas pa ang paningin ni Xiaoya kaysa sa akin. Tanging ang simpleng babaeng iyon lang ang nakakita sa tunay na dragon, malungkot na bulong ni Liruolan sa sarili. Ang galing ni Kuya Han. Kahit mga halimaw na henyo tulad ni Yetianan ay walang laban. Bulalas ni Xiaoya, nangangislap ang mga mata. Sa wakas, wala nang makakatapat kay Yehan, ang dati niyang panganib ay tuluyan ng naglaho. Sa buong kalangitan, lahat ng mata ay nakatuon kay Yehan. Matapos niyang pabagsakin ang Zuojo, ngayon ay ang Wuji State naman, pareho, sa kamay ng iisang tao. Ang mga kayamanan ay para sa mga may kapalaran, at sa mga may lakas. Ako ang unang nakapasok, kaya ito ang aking tadhana. Kung kaya kong panatilihin ito, iyon ay dahil sa aking lakas. Kaya ngayon, sino sa inyo ang may reklamo na akin ang mga kayamanan sa sekreto ng Burning Heaven Palace? Ang malamig niyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Walang ni isa ang nagsalita, sino pa ba ang maglalakas loob na kumontra sa ganitong halimaw? Nang makita ito ni Yehan, nagsalita siya ng malakas. Magaling. Dahil wala kayong tutol, tapos na ito. Pero tandaan ninyo, kung gusto ninyong maghiganti, tinatanggap ko.
Ngunit sana handa kayong bayaran ang presyo ng paghihiganting iyon. Maghayganti kay Yehan. Walang sino man, kahit ang Ye family ng War King, ang aabot sa ganitong kabaliwan. Ang pamamaraang ipinakita ni Yehan ay sobrang nakakatakot. Xiaoya, lumapit ka rito. Tawag ni Yehan. Sa lahat ng nangyari, nanatiling tapat si Xiaoya. Sa puso ni Yehan, mas mahalaga pa siya kaysa kay Li Ruolan. Bagaman may kaba, lumapit si Xiaoya sa kanya sa gitna ng mga matang puno ng inggit at selos. Ang pangit na sisiw na iyon, nakahanap ng halimaw na Diyos. Bulong ni Bai Shuwanger, puno ng paninibugho. Si Li Ruolan na may napayuko sa pagsisisi, kung hindi lang niya tinanggihan noon si Yehan, baka siya ngayon ang nasa tabi nito. Ngunit kahit ganoon, alam ng lahat, hindi kailanman papansinin ni Yehan ang babaeng tulad ni Li Ruolan. Simula ngayon, malamig na wika ni Yehan, ang batang ito ay hindi ko disipulo, ngunit higit pa sa disipulo ko. Kung may sino mang magtangkang saktan siya pag alis ko, huwag ninyo akong sisihin kung papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Tumahimik ang lahat. Ang mga matang puno ng banta ni Yehan ay parang mga espada na tumatorok sa bawat puso. Ang mga taong may masamang balak ay agad natakot at binura ang kanilang mga plano. Kahit ang Ye family at Lin family ay natigilan. Dahil ang paggalaw laban kay Xiaoya ay parang paggalaw laban kay Hanye, at sino ang maglalakas loob gawin iyon? Napatingin si Xiaoya sa lalaking nasa tabi niya, ang lalaking handang kalabanan ang buong Wuji State para sa kanya, at napuno ng emosyon ang kanyang puso. Ni ang kanyang sariling mga magulang ay hindi siya pinrotektahan ng ganoon. Ngunit marami rin ang nainggit. Bagaman hindi siya disipulo ni Hanye, sinabi mismo ng halimaw na ito, mas mataas pa siya kaysa sa aking mga disipulo. Ang mga salitang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa gintong utos. Kabanata 2777. Pamilya Li ng Sword Lord, papatayin ko ang dalawang banal na hari ng inyong angkan at puputulan ko ang mga binti ni Li Xiaocheng. Huwag ninyong ibaling ang galit na ito sa babaeng ito, maayos ba iyon? Biglang hinawakan ni Yehan ang kamay ni Xiaoya at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Li Ruolan, habang nakapikit ng bahagya ang mga mata at tinitigan ito. Nang tumingin si Li Ruolan kay Yehan na nakatayo sa harap niya, nakaramdam siya ng matinding presyon. Nang inig ang kanyang ekspresyon at sinabi, huwag kang mag-alala, Ginoong Hanye, si Xiaoya ay mula sa aming pamilyang Li. Siyempre, hindi namin siya sisisihin, sa halip ay pagsisikapan naming sanayin siya. Iyan ang mabuti, tugon ni Yehan. Kung ganoon, ipagkakatiwala ko siya sa iyo ngayon. Sana ay gawin mo ang sinabi mo. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Xiaoya at nagsabi, dalaga, aalis muna ako sa ibang lugar. Maniwala ka sa sarili mo, hindi ka mas mababa ka inuman. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumaway si Yehan at umalis, habang nakatingin si Xiaoya na may halong pangungulila. Kuya Han. Habang pinagmamasdan ng papalayong likod ni Yehan, napuno ng luha ang mga mata ni Xiaoya. Bagamat hindi pa sila matagal na magkasama, labis na siyang nasanay kay Yehan, parang kapag kasama niya ito, mas ligtas siya kaysa sa bisig ng kanyang mga magulang. Dalaga, wika ni Li Ruolan habang tinatapik ang balikat ni Xiaoya, hindi tayo kabilang sa mundong ginagalawan niya. Isang malaking pagkakataon na nga na nakilala natin siya. Sa loob ng kalahating araw, ang nangyari sa tinaguriang, abandonadong kabundukan, ay kumalat na parang bagyo sa buong Wuji State, at umabot pa sa Qingzhou at Luzhou. Nagulat ang lahat. Nagimbal ang buong Wuji State sa kapangyarihan ni Yehan. Isang maliit na antas ng Nine Tribulation Supreme lang siya ngunit nilampasan niya ang lahat ng henyo sa estado. Nakakabagsak siya ng isang banal na hari sa isang suntok, at kahit nagsanib puwersa ang 5 kalahating banal tulad ni Ye Tianan, hindi pa rin nila kayang pigilan ang isang Baozi ng kanyang lakas. Ang ganitong uri ng pangyayari ay hindi pa nangyari sa Wuji State sa loob ng daan-daang taon. Sa araw na iyon, ang pangalang Hanye ay itinatak sa puso ng lahat ng tao sa Wuji Prefecture. Nang malaman ito ng mga malalaking pamilya at sekta, nanahimik lamang sila. Kahit ang 3 pangunahing paksyon, ang Black Dragon Hall, Raging Fire Hall, at ang Sword Lord Li family, na naputulan ng mga paa ang kanilang mga tagapagmana dahil kay Yehan, ay piniling manahimik. Ayon sa mga balita mula sa Suaozhou, si Yehan ay binabantayan ng mga nakatatakot na nilalang, mga makapangyarihang nilalang mula sa antas ng Holy Wheel Emperor. Dahil dito, walang may lakas ng loob na maghayganti sa kanya, masyadong mabigat ang kapalit. Mula ngayon, ibubuhos ko ang lahat upang sanayin si Xiaoya. Ito ang pahayag ng pinuno ng pamilyang Li matapos lumabas sa pagsasanay. Sa isang salita, itinakda niya ang mataas na katayuan ni Xiaoya sa pamilya. Alam ng lahat na si Yehan ang tunay na dahilan nito. Samantala, si Li Xiaocheng, na naputulan ng mga binti ni Yehan, ay itinakwil na ng pamilya.
Sa halip, si Xiaoya ang ginawang tulay upang mapanatili ang mabuting ugnayan kay Yehan. Ang pagsasanay kay Xiaoya ay isang paraan upang makuha ang pabor nito. Sapagkat ang isang henyo na kayang pumatay ng banal na hari habang nasa antas pa lamang ng Nine Tribulations Supreme ay tiyak na magiging dakila sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng ganoong kaibigan ay isang malaking biyaya. Ngunit, ano man ang mangyari sa Wuji State o sa pamilyang Li, wala na itong kinalaman kay Yehan. Sa sandaling iyon, nagsimula na siyang umalis patungong banal na estado, Holy State. Matagal na siyang natigil sa Wuji State, kaya kailangan niyang magmadali. Walang nakakaalam kung kailan magbubukas ang lungsod ng kapalaran, City of Destiny, at hanggat maaari, gusto niyang makarating sa Holy State bago ito mangyari upang makuha ang unang mahiwagang kamao ng emperador. Lumipas ang mga araw at gabi, at isang linggo nang naglalakbay si Yehan. Habang patuloy ang kanyang biyahe, hindi rin siya tumitigil sa pagsasanay. Taglay niya ang divine core ng Earth-centered divine flame, at sa loob ng Taoist world, ang kanyang Madjihad body ay umabot na sa ikalawang antas, ang Nirvana realm of minor achievement. Ginamit din niya ang Yin Yang Stone upang lalo pang palakasin ang kanyang mga kakayahang likas. Ang kanyang clairvoyance at time stillness ay lubos na umunlad. Sa puntong ito, kaya na niyang makita ang lahat sa loob ng 5 milyong milya. Bukod pa rito, mas nagtagal ang kanyang time stillness. Nang dumaan siya sa Jingzhou, nakipaglaban siya sa isang banal na hari. Kahit hindi niya tuluyang mapigilan ang oras ng kalaban, kaya niyang ihinto ang oras sa paligid ng 5 milyang radius sa loob ng 1 segundo, at sa loob ng 1 segundong iyon, napatay niya ang banal na hari ng walang hirap. Ang sarili kong martial art, ang Madjihad body, ay umabot na sa napakataas na antas. Sa aspeto ng mga batas ng kalikasan, may isang clone na tumutulong sa akin sa pag-unawa, at isa pang clone ang nag-aaral sa Taoist world. Panahon na para paunlarin ko naman ang ibang aspeto ng aking martial arts. Sa itaas ng kalangitan, isang higanting nilalang na lumilipad ang dumaan na parang sinag ng liwanag. Nakaupo roon si Yehan, tahimik na nag-iisip tungkol sa martial arts. Taglay niya ang 4 na pangunahing kasanayan, 9 transformations of punishing gods, Madjihad body, good fortune Ju, at Tungtian formation. Sa 4 na ito, ang una at pangalawa ay malaki na ang kanyang progreso, ngunit ang good fortune Ju at Tungtian formation ay hindi pa gaanong umuunlad. Unahin ko ang good fortune Ju. Ito ang walang kapantay na sining na iniwan ng Good Fortune Heavenly Emperor. Matapos magpas siya, tumutok si Yehan sa pagsasanay. Sa 4 na dakilang kasanayan, ang 9 transformations of punishing gods, Madjihad body, at Good Fortune Ju ay malakas lahat, ngunit sa paghahambing, ang Tungtian formation ang pinakamaslapaypay. Kabanata 2778. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na mahina ang Tungtian formation. Ang dahilan kung bakit nagawang mamuno ng Giant Stone Clan sa lupain ng mga Yaozo noon ay dahil sa lakas ng Tungtian formation. Kapag ito ay nakamit sa mataas na antas, kaya nitong ikulong ang 10 milyong kaaway sa loob lamang ng isang kislap ng isipan. Samantala, ang Good Fortune Ju ay ang walang kapantay na sining ng pakikidigma na nilikha mismo ng Good Fortune Heavenly Emperor. May 9 na antas ang Good Fortune Ju, at bawat isa ay napakahirap pag-aralan. Nang una itong pag-aralan ni Yehan at makipagpustahan siya sa artifact spirit ng Good Fortune Sky Monument, inabot siya ng 1 buwan bago niya tuluyang makumplito ang unang antas. Dahil dito, labis na nabigo ang espiritu ng monumento kaya't kinilala nito si Yehan bilang Panginoon. Ngunit mula nang umalis siya sa lahi ng tao, pumasok sa Spineless Land, at makarating sa Central God Realm, bihira nang gamitin ni Yehan ang Heavenly Tablet of Creation, pati na rin ang kapangyarihan ng unang antas ng Art of Good Fortune. Ang unang antas ng sining na ito ay ang pagsasanib ng kapangyarihan ng paglikha sa sariling kaluluwa, isang pundasyon, dahil lahat ng susunod na 8 antas ay nakabatay rito. Ang ikalawang antas ng Fortune Art ay mas mahirap kaysa sa una, ngunit kapalit nito, mas nakakatakot din ang kapangyarihan nito. Matapos magpas siya, pumasok si Yehan sa mundo ng Taoismo at nagtuon sa pagsasanay ng ikalawang antas ng Fortune Art. Walang pakiramdam ng oras sa loob ng mundo ng pagsasanay. Sa panahong iyon, ang Taoist world ay pa ng makapangyarihang aura at mga batas ng kalikasan. Sina Tianlong at Shangxie ay mabilis ang progreso, at dahil sa mga batas na iyon, pati si Li Zhengdao, na nasa antas ng 9 Tribulations Supreme, ay nagtagumpay na ring umabot sa Immortal Realm. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pagsasanay ang lahat ng kasama niya. Dahil ginamit nila ang Xuanmen World bilang daan ng paghasa, determinado silang umangat. Ayon sa inaasahan ni Yehan, dapat nilang maabot ang semi-holy level bago magbukas ang City of Destiny. Lumipas ang mahigit kalahating taon sa Taoist world.
Sa panahong iyon, matigang pinag-aralan ni Yehan ang ikalawang antas ng creation and transformation, at natutunan niyang bumuo ng mga mahigpit na mahika na kayang pumatay ng hindi nakikita. Sa ngayon, kaya niyang patumbahin ang isang semi-holy powerhouse sa isang tingin lamang. Ang kanyang power of creation ay ganap ng nakaugnay sa kaluluwa, kaya't ang sinumang mahina sa espiritual na lakas ay hindi na makakalaban sa kanya. Bukod pa rito, maraming iba pang di mapaniniwala ang pamamaraan sa ikalawang yugto ng Good Fortune Art. God Extinguishing Finger. Biglang iminulat ni Yehan ang mga mata habang nagsasanay sa tuktok ng bundok. Itinutok niya ang daliri, at sa isang iglap, sumabog ang bundok sa tapat niya at naging abo. Pagkatapos makamit ang ikalawang yugto ng creation art, tumigil si Yehan sa pagsasanay sa loob ng Xuanmen World. Ang kalahating taon sa loob nito ay katumbas lamang ng 2 araw sa labas. Ngunit hindi na niya planong magtagal pa. Sa ngayon, nakamit na niya ang maliit na Nirvana Realm sa ikalawang yugto ng kanyang Madjihad Body, at ang ikalawang antas ng Good Fortune Dew ay kanyang naabot na rin. Mayroon pa siyang 9 transformations of God Punisher, kaya't kahit sa Holy State, kumpiyansa siyang makatatayo siya sa sarili niyang lakas. Panahon na para pumunta sa Holy State. Sa itaas ng ulap, tumingin si Yehan sa malayo, kumikislap ang kanyang mga matang tila naglalagablab na apoy. Shengzhou, Xinhuo Academy, paparating na ako. 2 o 3 araw na lamang ang layo ni Yehan mula sa Holy State. Mula noon, naglakbay siya ng buong bilis. Kahit dumaan siya sa mga mataong lungsod, hindi siya tumigil upang magpahinga. Pagkalipas ng 2 araw, 10 milyong milya na lang ang pagitan niya sa Holy State. Habang naglalakbay pa siya, napahinto bigla si Yehan matapos ang 5 milyong milya. Napansin niyang walang ibon o hayop na lumilipad sa langit, at ang mga tao sa lupa ay sakay ng kabayo o mga halimaw, wala ni isa ang lumilipad sa himpapawid. Hoy! Ang tapang ng taong iyon. Hindi ba niya alam na bawal lumipad sa loob ng 5 milyong milya sa labas ng Holy State? Marahil unang beses pa lang niyang pumunta doon. Bawal lumipad sa loob ng 5 milyong milya sa paligid ng Holy State. Kahit ang mga Holy Emperor ay sumusunod sa batas na iyon tulad nating mga ordinaryong nilalang. Sana tumigil siya bago may makakita. Kapag nalaman ng iba, malaking kasalanan iyon. Ang Xinhuo Academy daw ang gumawa ng batas na iyan. Narinig lahat ito ni Yehan, dahil napakatalas ng kanyang pandinig. Ah, ganoon pala. May mga patakaran pa palang ganito pagpasok ng Holy State. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Alam niyang tanging isang napakalakas na institusyon tulad ng Xinhuo Academy lamang ang may kakayahang magtakda ng ganoong batas. Ngunit kahit ganoon, ano ngayon kung Xinhuo Academy pa iyon? Tumindig si Yehan na tila isang emperador na bumaba mula sa langit. Ang kanyang presensya ay nagngangalit, parang isang hari ng mga Diyos. Ang layunin niya sa pagpunta sa Shengzhou ay ang Xinhuo Academy mismo, at kahit gaano pa ito makapangyarihan, kukunin pa rin niya ang unang banal na kamao sa ilalim ng langit. Kabanata 2799. Kaibigan, kung gusto mong pumasok sa banal na estado, hindi namin mamasamain na bigyan ka ng sakay. Sa sandaling iyon, may narinig na maamong tinig mula sa lupa. Tumingin si Yehan sa direksyon ng tinig at nakita niya ang isang napakalaking karwaheng dumaraan sa kalsadang pangkalakalan. Ang karwaheng iyon ay kasinlaki ng isang bahay, napakagarbo at napakaganda ng pagkakigawa. Higit sa 100 kabayo ang nakakabit dito at maayos na tumatakbo sa kalsadang iyon. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, kung ganoon, hindi na ako magpapaliban pa. Hindi tumanggi si Yehan. Ilang araw na siyang naglalakbay at hindi pa nakakapahinga. Ngayon ay may taong handang magsakay sa kanya papasok ng banal na estado, kaya natuwa rin siya. Pagkatapos noon, tumalon si Yehan papasok sa bintana ng karwahe at marahang lumapag sa loob. Ang loob ng karwahe ay napakaluho, ngunit halatang para ito sa mga babae. Doon agad tumuon ang paningin ni Yehan sa ilang mga tao. Maliban sa kutsero na nagmamaneho sa labas, may 2 babae at isang lalaki sa loob ng karwahe. Ang isa sa mga babae ay nakatayo, tila siya ang kasambahay, habang ang isa pang binatang babae at lalaki ay magkasamang nakaupo sa mesa, umiinom ng tsaa. Ngayong nandito ka na, maupo ka na rin. Ang babaeng nakaupo ay may banayad na aura, wala siyang kaiabangan tulad ni Liro Olan, at may mataas na uri ng kagandahan. Mapapaamo ang sinumang makatingin sa kanya. Ang binatang katabi niya ay mukhang kalmado, ngunit napansin ni Yehan ang bahagyang kaiabangan at pagkayamot sa kanyang mga mata, matalim ang tingin nito na tila nagbababala. Hindi ito pinansin ni Yehan. Lumapit siya, naupo, at ngumiti, salamat sa pag-anyaya, binibini. Walang anuman, Ginoo. Sa tingin ko, unang beses mo sa Shengzhou, tama ba? Mismong ang babae ang nagbuhos ng tsaa para kay Yehan.
Dahil dito, mas lalong tumalim ang tingin ng binatang katabi niya. Tama ka, Binibini. Unang beses ko sa Shenzhou, at hindi pa ako pamilyar sa lugar, tapat na sagot ni Yehan. Kung ganun, kaibigan, mag-ingat ka. Baka makalabag ka ng mga patakaran at ma-offend mo ang mga hindi mo dapat ma-offend, baka buhay mo pa ang mawala. Malamig na sabi ni Leng Haoyo. Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang kilay ng babae at agad niyang sinabi kay Yehan, "Huwag mo nang pansinin iyon." Pero totoo, maraming bawal sa banal na estado. Halimbawa, ang 5 milyong-milyang paligid ng banal na estado ay isang ipinagbabawal na lugar, maliban kung isa kang higanti ng ibang lahi, dapat mong sundin ang batas na ito. Ngumiti si Yehan at sumagot, "Salamat sa babala, Binibini. Mag-iingat ako." Sabi ng babae, "Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. Ako si Mohailan, at siya naman si Leng Haoyo. Pareho kaming taga-Medyo. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan?" "Ako si Hanye. Ang Medyo at Shenzhou ay hindi naman magkalayo, 1 o 2 araw lang ang pagitan." Binibining Highland, "Maaari ko bang malaman kung bakit kayo pupunta sa Shenzhou?" Tanong ni Yehan. Sumagot si Mo Highland, "Sa totoo lang, Ginoong Hanye, pumunta kami sa Shenzhou dahil inimbitahan kami upang dumalo sa isang kasal sa ngalan ng aming mga nakatatanda. Ang kasal na ito ay sikat sa paligid ng Shenzhou. Hindi ko alam kung narinig mo na ang pamilya yon sa Shenzhou." Highland, "Hindi lahat ng tao sa Shenzhou ay nakakakilala sa pamilya yon," sabi ni Leng Haoyo ng may pagmamataas. "Ang pamilya yon sa Shenzhou, baka si Yun Mocking?" Tanong ni Yehan na may kaunting kuryosidad. "Kilalang kilala mo si Yun Mocking?" Kumislap ang mga mata ni Mo Highland, habang biglang nanigas ang mukha ni Leng Haoyo. "Hindi naman masyado," mahinahong tugon ni Yehan. Sa sagot na iyon, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Leng Haoyo. Ngunit si Mo Highland, na mapanuri, ay hindi lubos naniwala. Kanina, nang tumingin siya palabas ng karwahe, nakita niya ang isang likod sa himpapawid, isang presensya na parang emperador na bumaba sa mundo. Sa isang tingin pa lang, nakatitiyak siya na si Yehan ay hindi ordinaryong tao. Kahit sa Exi Wuji, ang itinuturing na unang henyo ng Meiji, hindi pa siya nakakakita ng ganoong presensya. Kaya't hindi niya inalintanan na si Yehan ay isang Nine Tribulation Supreme, inimbitahan pa rin niya itong sumabay. Buo ang tiwala ni Mo Highland sa kanyang paghusga sa tao. May bawal na daan sa unahan. Ang mga walang pahintulot ay kailangang umiwas. Biglang, isang malakas at mapang-utos na tinig ang narinig mula sa labas ng karwahe, dahilan para ito ay huminto. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Mo Highland. Samantalang malamig na tumawa si Leng Haoyo, "Napakayabang. Tingnan natin kung sinong walang takot ang nang-ahas harangan ang pangunahing daan patungo sa Shenzhou." Kabanata 2800. Pagkasabi noon, diretsyong lumabas ng karwahe si Leng Haoyo. Sa loob ng karwahe, bahagyang tumaas ang kilay ni Yehan at sumunod siyang lumabas. Sino mang manggahas humarang sa pangunahing daan papasok sa banal na estado ay siguradong may malakas na pinagmulan, o kaya na may mga arroganting mangmang. Anong nangyayari? Itinaas ni Mo Highland ang kurtina, at sabay-sabay silang tatlo na lumabas. Ang kutsero ay hindi mahina, isa siyang malakas na banal na hari, Holy King. Malamang ay siya ang tagapagtanggol ni Mo Highland sa buong biyahe. Nakakunot noo itong nagsabi, "Binibini, may mga taong hamarang sa daan sa unahan." Itinuon ni Mo Highland ang magaganda niyang mata sa unahan, at nakita niyang marami ring tao roon ang halatang hindi masaya at tila may pinagtatalunan. Highland, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong tapang na hamarang sa daang ito." Mayabang na lumakad si Leng Haoyo pasulong. Binibining Highland, "Halina't tingnan natin," mungkahi ni Yehan. "Sige, Ginoo, pakiuna na po." Sa bahaging iyon ng kalsada, hindi lamang sila ang naharang, may 12-dosenang tagapagsanay, cultivators, na rin ang napigil sa daan, pawang may maiinit na mukha. "Ito ang pangunahing daan papasok sa banal na estado. Bakit nyo hinaharang? Kapag dumaan kami sa ibang ruta, aabutin kami ng 1 araw pa ng lakad." Tama. Kung hindi lang dahil ito'y nasa lugar na may pagbabawal sa paglipad, Air Forbidden Domain, ay lilipad na lang kami. Pero dahil bawal lumipad dito, kailangan naming maglakad ng dagdag na 1 araw kung lilikwan pa namin ito. Tumabi na kayo, kung hindi, huwag nyo kaming sisihin kung maging marahas kami. Ang mga dosenang tagapagsanay ay tumitig ng masama sa 2 banal na hari na humaharang sa daan. Bagaman banal na hari ang mga iyon, hindi naman ibig sabihin ay wala ring malalakas na banal na hari sa grupo ng mga naharang. Ngunit sa kabila ng mga sigaw at reklamo, nanatiling malamig ang 2 banal na hari, hindi nagsasalita ni isang salita. 2 banal na hari lang, pero may ganang harangin ang pangunahing daan papuntang banal na estado.
Mukhang gusto ninyong mamatay. Tumabi kayo agad, kung hindi ay huwag ninyong kasalanan ang pamilyang Leng ng Medyo kapag hinanap namin kayo. Galit na sigaw ni Leng Haoyo habang lumalabas sa karamihan, matalim ang tingin sa dalawang humaharang. Pamilyang Leng ng Medyo. Sa narinig na iyon, nagulat ang lahat ng tagapagsanay na naroon. Lahat sila ay mula sa mga karatig na estado, at halos lahat ay kilala ang pamilyang Leng ng Medyo. Ah, ganoon pala. Anak ng pamilyang Leng ng Medyo. Ginoong Leng, ang dalawang ito ay walang habas na hamarang sa daan, pakiusap, ipaubaya namin sa inyo ang katarungan. Nang malaman ang pagkakakilanlan ni Leng Haoyo, agad siyang itinuring na leader ng mga naroon. Sa narinig, lalo pang lumaki ang kaiabangan ni Leng Haoyo. Kumaway siya at nagsabi, huwag kayong mag-alala. Dahil ako, si Leng Haoyo, ang nandito, ako mismo ang aayos nito. Nang makita iyon, napailing ng palihim sina Mo Hailan at Yehan. Si Leng Haoyo ay isang tipikal na, second generation, na anak mayaman, at higit pa roon, isa siyang sobrang hanggal. Madaling gamitin ng iba bilang panangga o pambala. Pamilyang Leng ng Medyo. Hindi ko pa naririnig iyon. Kahit pa anak ka ng pamilyang Leng ng Medyo, kapag tinawid mo ang linyang ito, dudurugin ka naming dalawa hanggang sa sumirit ang dugo mo ng 3 talampakan. Malamig na sabi ng dalawang banal na hari sa unahan, walang bahid ng takot. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Leng Haoyo. Kayong dalawa, ibig nyo bang kalabanan ang pamilyang Leng? Sino ba ang pamilyang Leng ninyo? Ang aming Ginoong Wuliang at Binibining Wenching ay nagmamasid ng kagubatan ng mga maple sa unahan. Ang paligid ay isinara para sa kanila. Sino mang magtangkang pumasok ay magbabayad gamit ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lumaganap na ang nakamamatay na enerhiya, killing intent. Sino mang lalapit ay papatayin nila. Ginoong Wuliang, hindi kaya ito ang boundless sin ng Lejo. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Binibining Wenching, hindi kaya si Nan Wenching mula sa Zhenzhou. Diyos ko, baka nga sila. Si Boundless Si ay panganay ng pamilyang Hai ng Lejo. Sinasabing ang Sword Immortal na si Hai Wuling ng pamilyang iyon ay biglang umabot sa antas ng banal na gulong, Holy Whale Emperor, 1 taon na ang nakalipas, at ngayon ay pinamumunuan na niya ang Lejo. Kahit ang mga kalapit na estado tulad ng Jojo, Xingzhou, at Xiaoshu ay nangangilag sa kanila. Bukod pa roon, si Boundless Si ay disipulo ng Xinwu Academy, isa sa mga pinakamahusay, at mataas ang katayuan doon. At si Nan Wenching naman ay mula sa Wenching Valley ng Zhenzhou, 5,000 taon nang umiiral at napakalakas din. Hindi pa huhuli sa lakas ng pamilyang Hai ng Lejo. Sa mga salitang iyon, mabilis na tumibok ng malakas ang puso ni Leng Haoyo. Hindi niya inakalang ang mga humaharang sa daan ay mga tauhan ni Hai Boundless ng Lejo. Ngayon, ang pamilyang Hai ng Lejo ay tinatapakan na ang lahat ng pamilya ng Medyo. At ang mga ganitong tao, hindi niya kayang labanan kailanman.